The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was driving out a demon that was mute. And when the demon had gone out, the mute man spoke, and the crowds were amazed. Some of them said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na narito ngayon, gayon din na mga kasama natin sa pamamagitan ng live streaming. Sama-sama tayo pa rin sa pagdarasal para itong pandemyang ito ay talagang masugpo at matapos na. Sa ating mga pagbasa ngayon, pinapaalaala ang kahalagahan ng pakikinig, hearing and listening. Sabi ni Saint Benedict, we must hear with the ear of our heart. Hearing and heart are deeply connected. Sabi sa unang pagbasa, yung mga Israelita ay hindi na marunong makinig. They are a people who have lost their sense of hearing. Hindi na sila makapakinig sapagkat ang kanilang sarili na lang ang kanilang pinakikinggan. Faithfulness has disappeared and the word itself is banished from their speech. This is the nation that does not listen to the voice of the Lord. Sa Ebanghelyo naman ay mayroong isang inaalihan ng masamang espiritu na hindi naman makapagsalita. A demon that was mute. Pag hindi nakikinig o hindi makapakinig, natural hindi rin makapagsasalita. That's why deaf and mute are usually together. If you are deaf, then you cannot speak. If you do not listen, then you cannot say anything. Ganon din madalas ang nangyayari sa ating buhay ngayon. Hindi na nakikinig, kaya hindi rin alam kung ano ang sasabihin. At ang mas malala, iba pa ang pinakikinggan, kaya iba rin ang kanyang pinapahayag. Ang sabi ng mga tao, sa demonyo galing ang kapangyarihan mo. Sinasabi ni Jesus sa kanila, paanong manggagaling kay Satanas ang kapangyarihan ko?
Hindi gagawa si Satanas ng mabuti. Kailangan niyong pakinggan, kailangan niyong suriing mabuti kung kanino nanggagaling ang aking mga pinahayag at mga ginagawa, at malalaman ninyong ito'y galing sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, ito ang kailangang-kailangan. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos, to listen to the voice of God with the ear of our heart. Because there are just too many voices around us. Many of them lies, fake news, half-truths. At maraming tao naguguluhan sapagkat napakarami nating kailangang pakinggan. At marami sa ating napakikinggan ay mga kasinungalingan, propaganda, mga pagpapabango ng mga tao tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang mga ginagawa. Ngunit isa lang ang panggagalingan ng katotohanan, ang bibig at ang salita ng Diyos. Sa Kanya tayo makaaasa at sa Kanya tayo makakikita ng liwanag. So in this time of darkness and confusion, it would be good for us to go back to the Word of God, Jesus. Listen to Him. We can do no wrong if we listen to Jesus, if we obey His Word, if we follow His example. Sa araw-araw, hinihingan tayo na makinig sa salita ng Diyos, pakinggan ang tinig ni Jesus, at tumalima sa Kanyang kalooban. Ito yung halimbawa ni Saint Joseph. Tayo ay nasa nobenaryo na ng paghahanda sa kanyang kapistahan. Si San Jose walang binigkas na isang salita sa Biblia o kung saan man. Ngunit ang kanyang tinig ay maririnig mo sa kanyang pagtalima, sa kanyang kabukasan, sa kalooban ng Diyos at plano ng Diyos para sa kaniya at sa kanyang pamilya. Sa panahon natin ngayon, matuto tayong makinig sa salita ng Diyos, makinig sa plano ng Diyos, buksan ang tainga ng ating mga puso upang maramdaman natin na ang Diyos ay tumatawag at ang Diyos ay gumagabay sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Makinig tayo sapagkat sa tinig ng Diyos, naroroon ang katotohanan, ang katwiran, ang tamang landas, ang kapayapaan.